Kamusta mga kakwentuhang kakaiba? Bago tayo magsimula, ay gusto kong magpasalamat sa inyo sa pakikinig at pag-follow o subscribe sa ating mga channels. Patuloy kaming mag-improve upang makapakinig kayo ng mas maganda at quality na kwento. Kaya kung hindi ka pa naka-follow or subscribe, click mo na yan upang maging parte ka na ng Kwentuhang Kakaiba Family at wala kang ma-miss na episode. Salamat. God bless you. Simulan na natin. Sa baryo ng Santa Zaragoza, may matagal ng pamahiin ng mga tao. Huwag mong ihahatid pa uwi ang isang taong galing sa lamay. Sabi ng matatanda, may mga sumasabay na mga nilalang na hindi mo nakikita at sila ay dumidikit na sa anino mo o ng iyong sinamahan. Hindi iyon pinaniwalaan ni Marlon. Gabi ng burol ni Aling Nympha, halos wala ng tao sa kapilya. Naiwan si Lily, ang apo, na tahimik na nakaupo sa gilid ng kabaong. Lumapit si Marlon. Hatid na kita, sabi niya. Delikado mag-isa. Umiling si Lily. Hindi na kuya, kaya ko naman na po. Malapit lang naman bahay ninyo, pilit ni Marlon. Walang problema. Sandaling nag-alinlangan si Lily, pero sa huli ay tumango rin ito at pumayag. Tahimik silang naglakad palabas ng kapilya kung saan nakaburol si Aling Nympha. Habang papalayo, napansin ni Marlon na tila mas lumamig ang hangin at tila ba may sumusunod na hakbang mula sa likod nila. Kahit na alam niyang dalawa lang silang naglalakad ng mga oras na yon. May kasama pa ba tayo? Pabirong tanong ni Marlon. Ngunit hindi sumagot si Lily. Pagdating sa tapat ng bahay nila, biglang huminto si Lily sa may gate. Dito na lang ako, sabi niya, habang hindi pa rin tumitingin kay Marlon. Sigurado ka? Tanong niya kay Lily. Tumango si Lily, saka dahan-dahang pumasok. Bago tuluyang magsara ang gate, napansin ni Marlon na parang may aninong tila dumaan sa gilid ng paningin niya. Papunta kay Lily, isang hugis na alam nitang hindi sa kahit na sino sa kanilang dalawa. Napailing si Marlon. Guni-guni ko lang siguro, bulong niya sa sarili. Pag-uwi niya sa sarili niyang bahay, dumiretso siya sa kwarto. Pagod. Mabigat ang pakiramdam, parang may kung ano na nakapatong o nagpapabigat sa balikat niya. Pagharap niya sa salamin, napakunot ang noo niya. Tatlo ang refleksyon. Siya at sa likod niya, si Lily, nakayuko, basa ang buhok. At isa pang babae na hindi niya kilala, maputla, nakangiti, nakatitig diretso sa kanya. Napapikit si Marlon. Pagdilat niya, dalawa na lang sila sa salamin. Siya at ang babaeng hindi niya kilala. Hindi mo siya dapat hinatid. Bumuga ng malamig na hangin sa batok niya ang boses. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto kahit walang hangin. Narinig niya ang mga yabag na tila papasok. Isa, dalawa, tatlo. Mula noon, hindi na muling nakita si Marlon sa baryo. Pero tuwing may burol sa Santa Zaragoza, may mga nagsasabi, kapag hinatid mo ang isang taong galing sa lamay, siguraduhin mong dalawa lang kayong uuwi. Dahil kung minsan, may sumasabay na pala sa inyo nang hindi ninyo napapansin at sa oras na malaman ninyo ay huli na ang lahat.